Hello! Ikaw ba ay 50 years old na rin? Gaya ko? Naku, kailangan na mag-ingat na tayo sa stroke at sa heart attack. So today, ang video natin ay tatalakay sa kung paano tayo makakapag-ingat bilang mga 50 years old na or 50s na sa stroke or sa heart attack. So sana subaybayan mo ang video na ito hanggang matapos para makatulong sa iyo kung paano mo iingatan ang iyong puso at ganun din ang ating isip. Yan, without further ado, ito na ang 10 tips para maiwasan ang stroke or ang heart attack. Habang tumatanda kasi tayo, nagiging mas mahalaga sa atin na pangalagaan ang ating isip at syempre lalo na ang puso. Dahil ang puso natin ay hindi tumitigil ang pagtibok hanggat tayo ay nabubuhay. At syempre pa, kahit tayo tulog, gising na gising ang ating puso. Ang utak natin nakakapahinga, pero ang puso ay hindi. Nako, malalim itong usapan na to. Okay, so kailangan natin na malaman kung paano natin naalagaan ang ating puso. So number 1, ito na. Regular na magpa-check up. So kailangan nating ipatingin ang ating sarili, ang kalagayan ng ating puso, ang ating kolesterol, ang lahat ng tungkol sa puso. Kasi para maiwasan natin yung pagbabara ng puso na nagiging sanhi ng pagputok ng mga ugat natin sa ating utak. So, ang puso at ang utak magkakonekta. So, kailangan natin na maging mas very focused tayo kung ano yung mga ginagawa natin para alagaan natin ang ating puso. So, syempre pa, kapag napag-uusapan ng check-up, tinitingnan natin dyan kung tayo ba ay nasa risk na ng high blood, or tayo ba ay tumataas ba ang timbang? Or dumadami ba ang kolesterol sa ating katawan? So, kailangan magpa-check up. At kung anong man ang reseta ng doktor, syempre pa, dapat ay lagi natin i-consider na inumin. Syempre, bilhin muna at inumin. Inumin din ito sa tamang mga oras na binili ng doktor. So, yan ang number 1. Magpa-check up para hindi lumala ang ating kalagayan, ang ating puso. Number 2, bantayan ang blood pressure. Ayan. So, kailangan nating bantayan ang blood pressure natin. Siyempre pa, kung ito pa ay sobrang baba or sobrang taas. So, kailangan laging nasa normal ang ating blood pressure. Dahil ito ay number 1 cause ng stroke or minsan ay talagang heart attack na hindi na natin masyadong nababantayan. Nakakalungkot. Marami ang nawawala dahil dito. So, kailangan bantayan natin ang blood pressure at ganun din, siguraduhin normal ang ating BP dahil, alam nyo na, hindi natin control ang ating sarili. Sa mga ganitong panahon, merong panahon na sobrang malamig, malumigmig, umuulan, may panahon naman na sobrang mainit, maalinsangan. Ayan, hindi natin alam kung ano yung mga pagbabago sa ating katawan dahil meron tayong chemistry ng katawan na kung saan sobrang biglang mainit at sobrang din namang lumalamig. So, bantayan natin yan. At syempre, gaya ng nasabi ko kanina, ang mga reseta ng doktor ay kailangang sundin. Okay, number 3, kumain ng heart-healthy food. Ayan, kumain daw ng mga heart-healthy food. Iwasan ng sobrang alat, sobrang mamantika, at mga processed foods. Ayan, sobrang guilty ako dito. At syempre, kailangan nating mas piliin ang mga prutas, gulay, isda, oatmeal, at mga pagkain mataas ang fiber. Ayan, so alam na natin yan na kailangan natin i-consider sa ating diet yung mga pagkain, iwas sa alat, iwas din sa mantika, at sa mga processed food. So, i-consider natin sa ating meal plan or sa pagpunta sa grocery or sa pagpunta sa palengke or sa marketplace nung mga pagkain fresh gaya ng prutas at gulay, isda, at ganun din matataas na mga pagkain sa fiber. Okay. Ayan. Mamaya meron akong last bonus tips. Okay, number 4, maglakad o mag-exercise araw-araw. Ayan, maglakad kahit na 15 minutes to 30 minutes, yan, paligid ng subdivision nyo, maglakad kayo mula pagising nyo mga 6 a.m. lakad, or sa hapon mga 6 or 5 p.m. or 6 p.m. yan, maglakad. Kasi makakatulong ito para mag-circulate ang ating daloy ng dugo.
dugo ng mas maayos. Ayan, parang traffic yan, no? So, pagka nagbabara, traffic na yan. So, kailangan mag-circulate. Ano yun? Dapat maglakad or kung kaya pang mag-jogging, mag-jogging. Pero syempre, humingi tayo ng prescription sa doktor or advice kung talagang pwede pa tayong mag-jogging. Ayan. So, pag hindi pwedeng mag-jogging, maglakad at mag-exercise ng mga exercise na kung saan hindi tayo masyadong sobrang mapapagod. Yung mga slightly movement na talagang makakatulong sa atin na pawisan tayo. Ayan. So, yung magagaling dyan, Zumba. Ayan, pwede. Kung hindi naman Zumba, pwede yung mga sayaw na alam mong hindi ka ganoon mapapagod. Ayan. So, hindi kailangan ng intense workout. Ayan, sabi nga dito, 20 to 30 minutes na brisk walking ay malaking tulong para pababain ng blood pressure at ang cholesterol. Ayan. Ang galing. Okay. So, next, number 5. Panatilihin ng tamang timbang. Ayan. Kung dati ay 50 kg ka or 55, ayan, panatilihin lang na nandoon ka sa tamang timbang. Kasi, di ba, may computation yan eh. Merong high times. Hindi ko lang kabisado, no? Pero yan yung kailangang normal na timbang sa age. So, height times age yata yun or divide, hindi ko lang alam. Pero pwede natin i-check yan sa susunod. Paki-comment po dyan kung kayo po ay aware dyan sa kung paano kailangan na sa ganitong edad at sa ganitong edad at ganitong height, dapat ganito ang timbang mo. So, yan. So, ako kadalasan nasa 55 kg po ako. Ayan. So, pagka medyo sumisikip yung aking pantalon o yung mga damit, ayan, nagda-diet na ako niyan at gumagalaw na ako ng sobra para hindi mapunta sa, alam mo na, overweight. Ayan. So, ang sobrang timbang kasi ay nagpapataas ng risk ng diabetes at high blood. Kaya dalawa sa major cause ng stroke ay, ayun na nga, overweight at saka yung, alam mo na, hindi pagkilos or hindi pag-exercise. Okay. So, number 6, iwasan ang paninigarilyo. Ayan. Yung paninigarilyo ay isang panganib sa isang tao, lalo na mga 50s. Ayan. Para manatiling malusog, iwasan ang paninigarilyo nang sa gayon din, manatili ring malinis ang ating baga. Hindi lamang ang puso, kundi pati ang baga. Kasi pag naninigarilyo tayo, ito ay hindi mapipigilan, nagiging addiction na. So, sa simula pa lang, umiwas na. Kasi ang sigarilyo ay nagpapakitid ng ugat at nagpapataas ng posibilidad ng blood clot. Yan. Bakit? Kasi syempre pa ang paninigarilyo ay nakakarumi ng ating mga lungs or baga. So syempre pa kung nakakarumi ang lungs o ng lungs ang paninigarilyo, ganoon din ang puso. At sa buong katawan, dumadaloy itong nicotine sa ating buong katawan. At isa pang nakakalungkot dito ay ang paninigarilyo ay inihahambing sa traffic. The more na may nicotine sa loob ng mga veins natin, ito ay bumabagal ang daloy ng dugo sa ating mga veins sa ating katawan. So, syempre pa, dahil gaya ng traffic, napakabagal bago makarating sa pupuntahan, kapag ang ating veins or mga ugat-ugat ay may mga bara, mahihirapan ang mga nutrients or ang dugo natin na sumirculate sa ating katawan na nangangailangan sa mga oras na dapat ay naroon na ang nutrients na iyon. So, pinababagal ng paninigarilyo ang mga pagdaloy ng ugat sa ugat ng dugo na ito at mga nutrients. So, kaya iwas tayo sa paninigarilyo. Ayan. Dahil dito yung nakakatakot ngayon na blood clot, hindi lamang sa utak, sa puso, ganun din sa lungs. May mga blood clot din na natatagpuan. Ito nga ay naalala ko sa isang pangyayari sa buhay namin. May isang nag-e-embalsamo ng katawan sa mga funeral homes. Nakikita nila na ang blood clot ay hindi lamang sa utak nangyayari, kaya nagkakaroon ng severe aneurysm. Kung hindi sa puso, yun nga yung stroke at yung tinatawag natin na heart attack. At meron din siya sa lungs. Ayun yung tinatawag nating pulmonary embolism. Na kapag nagkaroon ng mga blood clot sa anumang parte ng katawan natin, yun ang nagbibigay ng talagang pinakadelikadong sitwasyon para sa isa.
na hindi lamang sa puso, kung hindi sa buong katawan. So, kailangan malinis ang mga ugat-ugat at mga veins natin para tayo ay dumaloy ng maayos ang circulation ng dugo at ang circulation din ng nutrients na kailangan ng parts ng katawan natin. Okay, so number 7 naman, iwasan ang alak. Or kung hindi kayang iwasan, bawasan ang pag-inom ng alak. Ayan. So, madami kasi ngayon no, sa mga inuman, umiinom na ng alak, tapos meron pang pulutan na kung saan ang tataba ng kinakain, di ba? Minsan yung barbecue na mataba, may mga taba sa dulo. Mas marami pa yung taba kaysa dun sa laman ng barbecue. O kaya naman, lechon ang pinupulutan, di ba? Umiinom ka na ng alak, meron ka pang pulutan. So, siguro yung moderate drinking, yan, kailangan i-consider natin yan. Mag-focus tayo or maging self-aware tayo na konti lang. Meron tayong parang hanggang dito lang ako. For example, siguro isang bote ng beer or isang bote na, isang maliit na, ano ba yan, yung glass shot. Yan. So, iwasan natin ng sobrang nalalamog tayo sa pag-inom ng alak. Kasi, hindi lamang ito sumisira sa ating puso, kung hindi, pati na rin sa atay. Ayan. So, mula sa puso, sa utak, tas kanina yung lungs, ngayon atay na ang pinag-usapan natin. Ayan. So, ito ay sobra-sobrang alak na na-consume ng isa ay nagpapataas din ng risk ng stroke at ganun din nagda-damage ng puso. Pati na rin ang liver. Ayan. So, number 8, kontrolin din ang ating stress. Ayan. So, kapag minsan sobrang dami ng nakalagay dyan, na-anxiety ka na, na-stress ka na sobrang alam mo yun, sobrang bigat na ng lahat. So, huminto sandali at sikapin ng ikalma ang sarili. So, kailangan na iayos ang ating paraan ng pag-iisip, kalma lang, ayan, para hindi tayo masyadong maapektuhan ang ating puso sa mga nangyayari sa paligid. So, kung ang isang sitwasyon na stressful, kailangan maging self-aware tayo na, teka lang, medyo na-stress ako. Ayan. Huminga ng malalim, at syempre pa, pag humihinga ka ng malalim, bumilang ka para sa ganun, nakakalma ang ating sistema. Hindi lamang ang puso, ang lahat ng organs natin sa katawan. Kasi pag napaka-high ng stress natin, stress level natin, ganun din, lahat ng organs natin apektado. Lahat. Kaya syempre pa, kailangan natin isaalang-alang. At syempre, hindi masama na maglaan ng oras sa pagpapahinga, magkaroon ng quiet time, magkaroon ng hobbies na nakaka-relax. Ano ba yung mga nakaka-relax sa iyo? Wow, kung ikaw ay 50, syempre yung pagbabasa ng libro, diba, ng isang storya, kung may pocket book ka dyan or novel na gusto mong basahin, iyan man ay hard copy or alam mo na, sa digital na, okay lang, magbasa ka. O yung iba naman dyan, nahihilig sa, ano yun, yung pagko-crochet, ayan, yung mga nakakaalis ng mga anxiety at stress. Kaya naman, kung marunong ka parang manahin ng cross-stitch, di ba? So, maganda rin yung cross-stitch, no? Yung hobby na yan. Kasi habang nagko-cross-stitch ka, nalilibang ka na, tapos nakikita mo nabubuo na yung iyong project, no? Tapos pwede mo pang ilagay sa isang magandang frame para mas naging maganda yung project mo. Diba? Habang gumagawa ka ng pag-stress relief, ayan, nakakatulong yan sa'yo na makabuo rin ng project. Yan, yung iba naman, kapag nag-stress, ayan, sige, sasayaw sila. Samayaw ka lang kung gusto mong sumayaw. Mag-zumba ka kung gusto mong mag-zumba. Or, yung iba naman, nagbibideo, okay. Ayan, yung lahat ng nakaka-stress ay nawawala kahit pansamantala kapag ikaw ay nagpo-focus or nagre-refocus dun sa hindi na nakaka-stress na mga bagay. Ayan. So, mahalaga yan. Siyempre, pag masaya ka, masaya ang puso mo, nakakakanta ka, sumasaya ka lalo, sumisigla ka lalo. Ayan. At syempre, ito, napakahalaga nitong number 9. Number 9 na tayo. Uminom ng maraming tubig. Ayan. Uminom kahit hindi na uhaw. Uminom ng maraming tubig. So, yung pag-inom kasi ng maraming tubig, syempre pa, kapag dehydrated, mas nagiging malapot ang dugo. At dahil malapot ang dugo, nagkakaroon dito ng posibilidad na magkaroon ng blood clot. Okay, so kailangan natin uminom ng maraming
maraming tubig para na detoxify ang lahat ng mga kung ano man ang dumadaloy sa atin, kailangan ilabas para maiihi natin kung ano man yung marumi or ma-detoxify or mawala yung decluttering or declut ng ating mga nararamdaman dyan sa ating katawan. Ayan. Kaya yan, stay hydrated araw-araw. At number 10, which is very important and never forget this one, matulog ng sapat. Ayan. Kung tayo umiinom ng tubig na 8 glasses of water up to 1.5 liter of water, sa pagtulog naman, kailangan ay kahit man lang 7 to 8 hours a day or a night ang naitutulog natin. Bakit? Kasi ang 7 to 8 hours of sleep ay malaga para ma-regulate ang ating hormones. Ayan, mga kababaihan. Ang hormones, blood sugar, at blood pressure. Ayan, so hindi biro ang magpuyat sa edad na 50. Ayan, ako po, guilty po ako dyan. Kaya sinisikap ko rin po na i-apply lahat din po ng tips na dito po sinishare sa inyo. Ayan. So, kailangan nating lahat na magkaroon ng self-awareness na gawin ang lahat ng mga bagay nito. Ayan. So, kailangan natin na matulog ng sapat, uminom ng maraming tubig. Ayan, ano pa? Ayan, magre-review na ako, hindi nyo pa alam, no? So, yan, bawasan ng alak, iwasan ng paninigarilyo, manatili sa tamang timbang, maglakad o mag-exercise araw-araw, kumain ng heart-healthy food, at syempre, bantayan ng blood pressure at saka magpa-check up din sa doktor kapag marami na tayong nararamdaman na hindi natin laging nararamdaman noon pero ngayon ay parang madalas na nararamdaman na natin. Ayan. So, hindi man natin mapigilan ng pagtanda. Ayan, 50 na tayo. Nag-iintay tayo na maging 60. Uy, very, nakakatuwa kasi syempre, marami ngayon ang hindi na umaabot sa 50. Kaya congratulations naman sa atin dahil 50 na tayo. At dahil dyan, hindi ito, alam mo yun, hindi ito parang, 50 na tayo, okay na ako. Hindi. Pag 50, kailangan natin ng mas maging malusog. Maging mas maayos ang ating kalusugan, ang buhay, at ang ating lahat sistema ng katawan. Ayan. Kasi, hindi talaga natin mapipigil yung pagtanda. Pero, pwede natin pigilan ang stroke, yan, ang heart attack, at anumang mga bagay na nakakapagpasakit sa atin. So, pamagitan din ng hindi lamang sa lahat ng nabanggit, yan, ang bonus tips natin ay isa pa sa magandang sa alang-alang natin ay pag-inom ng extra virgin olive oil. 2 spoonful bago matulog. Yan, para naiiwasan ang pagbara-bara ng kung ano man dyan sa ating puso. Ayan, iyan man ay heartaches or alam niyo na, mga break-up ba yan or ano man. Basta iwasan po iyan para sa mas malusog na puso. At syempre pa, alagaan ang ating sarili at another tips, bonus tips, maging positibo sa buhay. Ano man ang dumarating sa buhay, maging positibo tayo sa ating buhay. Dahil mas mahaba ang buhay at mas masigla kapag lagi nating sinasaalang yung makakabuti. Dahil bakit? Siyempre, dahil itong buhay natin, ang puso natin, ang utak natin, at lahat ng organs natin ay binigay ng Diyos sa atin. So, walang sino mang babawihan, siyempre pa ang Diyos din. Pero hindi niya yun babawiin kapag nakikita niya na sinisikap mong lumaban sa buhay. Sinisikap mong maging malusog, sinisikap mong manatiling positibo sa bawat araw. Ayan. So, bago ang lahat, nais ko lang pong ibahagi ang Bible verse. At ito ay galing sa, ayan, ano ba yun? Ayan. So, yung nasa Isaiah 41:10, napakahalaga nun. Kasi, ano man daw yung mga dinadanas natin, ano man ba ang mga problema na, alam mo yung hinaharap natin, lagi siyang nakaalalay sa atin. Ayan. Nandiyan ang kanyang kanang kamay para tayo alalayan. So, itong mga tips natin na napag-usapan ay isang uri or isang way na tayo ay inaalagaan ng Diyos.
pamamagitan ng pagiging self-aware sa mga routine natin or habit natin sa buhay. Kasi kapag tayo ay nasanay sa mga tamang mga dapat na ginagawa araw-araw, ang katawan din natin ay nasasanay na yun ang ating routine. At dahil yun ang ating routine, yun din ang gagawin niyang pag-aalaga sa kanyang mga organs. Ayan. So, yan lamang po ang ating 10 tips para maiwasan ng stroke or maski na ang heart attack sa ating buhay. Ayan. Sana po manatili po kayong nakasubaybay sa ating channel dahil every week po or hindi lamang week, basta po kami po ay nagbibigay ng mga tips at nagbibigay ng mga panibagong mga hope para sa ating mga 50s every now and then. Ayan. So, manatili po tayo or stay maganda inside out at lagi po tayong tumawag sa Panginoon sa lahat ng mga dumadating sa ating buhay. Maganda man yan at hindi. Kailangan natin maging matatag at magpasalamat lagi sa buhay na binibigay ng Diyos sa araw-araw. Salamat po. Hanggang sa muli. God bless po. Bye.